Ayan po mga parts, meron po tayong i-repair ngayon na isang automatic washing machine. Nag-e-error po siya pagkatapos po niyang mag-wash. Ayan o, nasa wash po yan. Ayan, payari na po yan kaya gumaganyan o. Tingnan po natin. Pagka po dating niya sa rinse, mag-e-error po siya. Yan, abangan po natin mga parts. Ayan, tapos na po siyang mag-wash. Magre-rinse na po siya, magdi-defrost na po siya ng tubig o. So, tingnan po natin. Ayan o, nag-defrost na po siya ng tubig. So tingnan po natin kung iikot yung basket. Dapat po iikot po siya pagkayari po niya mag-defrost ng tubig. So ang mangyayari po niyan, mag-e-error po siya. Tingnan niyo po. Yan, ito po Sharp ESFA 650P automatic na washing machine, 6.5 kilograms. Kasalukuyan po siya nagde-drain mga parts. Andito po tayo sa aking shop. Ayan o. So tingnan po natin kung mag-e-error. Ang sabi ng may-ari nito, nag-e-error siya pagka magre-rinse. Pagkatapos niya mag-defrost ng tubig. Hintayin lamang po natin. Kasalukuyan po siyang nagde-defrost. Ayun o. E4 ang lumalabas. Hindi po siya nagtuloy mag-rinse. E4. So panoorin niyo po yung ating video ng ma-repair nyo yung ganitong problem ng inyong automatic washing machine na Sharp na ESFA 650P. So okay, simulan na po natin. Ang gagawin po natin, babaklasin po natin itong ibabaw at titingnan po natin yung problema. Ang gagawin po natin, kinakailangan po i-unplug po natin yung kanyang saksak bago po tayo magbaklas or magkalas. So okay, i-unplug po natin. Bago natin i-unplug, i-power off muna natin. So okay, unplug na po natin. Ngayon po, na-unplug na po natin yung ating saksakan. Ngayon, may mga tornilyo po dito yan. Ayan, natanggal ko na po yung tornilyo dito. Saka dito. Saka dito, sa likod. Ayan o. 4 na tornilyo lang po yung aalisin natin. Saka iangat lang po natin to. Yun, maangat na siya. So, lalagay ko lang sa stand yung ating camera para po tayo makapag-trabaho. Wala po kasi tayong tagahawak ng camera, mga parts. Ayan. Ang gagawin po natin, natanggalan natin yung tornilyo, angat lang po natin to, tapos itong cover, iganyan po natin para po, pagka po kasi inangat natin, lilihat po itong cover, mababali po dito yan. Kaya ang gawin nyo po, buksan nyo po at iganyan nyo na po. Pagkatapos ito, kinalas ko na rin po yung kanyang tornilyo, ayan, para po tayo mabilis sa panunod, meron po isang natira. So kakalasin po natin, may mga tornilyo po dito yan, ayan, yung mga butas po na yan. So ngayon mga parts, ayan, ang nakikita po natin dito yung nakikita po ba sa camera? Ayan, lalapit ko lang po yung camera natin. Ayan. Ang nakikita po natin dito nung tinanggal po natin itong cover sa ilalim, ito po yung ating water level sensor, ito po yung ating water inlet valve, at ito po yung sensor ng ating basket, ito. So ang problema po nito, pagka po magre-rinse siya or mag-i-spin, nag-e-error po siya. Mga parts, ngayon ang gagawin nyo po, sigurado naman pong hindi ito ang may problema. Ang may problema itong water inlet valve, kasi nagkarga po siya ng tubig, may tubig pong pumasok dito sa kanyang tab at nagwash po siya, kaya sure 100% hindi po ito yung problem. So ito namang water level sensor, ito yung nagsesensor ng tubig kung hanggang saan yung tubig natin. So ang nangyari, nag-stop naman siya doon sa ating sinet na tubig. Ibig sabihin niyan, buo yung ating water level sensor, wala po tayong problema, 100%. Ang susunod natin na gagawin ito, pero hindi pa tayo sure kung ito nga yung problema, pero meron lang tayong haka-haka, or idea na baka ito yung problema, yung ating sensor ng basket. Ito kasi yung sensor ng basket po natin, pagka po bumubunggo itong basket natin dito, mag-e-error po siya. So lalo na pagka po luma na yung inyong automatic washing machine, yung kaha kalag na, wala na sa level, or yung inyong pinagpapatungan ng inyong automatic washing machine wala sa tamang level. Ang mangyayari niyan, yung basket magiging wala din sa level, gagano po siya. So baba ko lang po ito, baka malaglag. May tubig pa po yung ating basket, yung tab. Hindi po siya tuluyang nag-drain, nag-error na po siya. Ayan o. So pagka po kasi wala sa level yung ating pinagpapatungan ng ating automatic washing machine, gumagano po siya.
So ang problema, ito nabubunggo niya, yung ating sensor mag-error. Kaya yun ang pinaka problema pagka po hindi po naka-level yung ating pinaglalagyan ng ating automatic washing machine. Ngayon, ang gagawin po natin na ito, sabi ko nga po sa inyo, meron po tayong haka-haka na baka ito po yung problem. May dalawang sakit po yan, ayun, yung kuryente. Teka, i-ano ko lang wala po kasi tayong taga ako ng camera eh. Ayusin ko lang mga parts, ayusin ko lang po, ayan So nakikita po ba, ayan So isusum lang po natin, lalapit lang natin ng bagya. Ayan po. Meron po tayong makikita dito sa ating sensor ng ating basket. Ito yung dalawang wire. Ayun yung nakasakit po na to. Ito. Ang gagawin po natin, try po natin alisin. Alisin po natin yung isang wire. Yung gabi po rito yung ayan ito. I-disconnect po natin to. At nang makita po natin kung ito nga po yung may problema. Yun Ayan, kapansin-pansin nyo po, na-disconnect na po natin yung isang wire. Ang gawin po natin, ibalik po natin ulit sa dati. At tingnan po natin kung mag-i-spin na po siya or magre-rinse. Okay? Pagka po ganito kasi hindi po nagre-rinse, sigurado hindi po siya mag-i-spin Okay, balik po natin. Huwag po muna natin ikabit yung tornilyo. Ayan, hindi naman, nalalaglag pala. Kailangan pa natin ikabit. Kabitan po natin na isa para sigurado. Baka mamaya mag-spin yung ating basket, masira po ito. So, okay, nakabit na po natin. Ibalik na po natin yung ating basket yung ating cover pala sa ibabaw, sorry. Yung basket, wala tayong taga akong camera. Ayan. Balik po natin. So okay, i-plug in na po natin. Huwag po muna natin kabitan ng tornilyo. Ayan po, naka-plug in na po siya. Ngayon, i-power on na po natin. Ang gawin po natin, lagyan pala natin ng tubig. Wala pala siyang tubig mga parts. Ang gagawin ko, sasalinan ko po muna ng tubig. Kasi nga po, wala po tayong hose nito. Ando po sa customer. Naiwan po. Ang gawin po natin, salinan lang po natin ng tubig. Okay po, nasalinan na po natin ng tubig. So kaya ko po nilagyan ng basahan kasi nga pagka po magsasalita yung tubig baka po mabasa yung ating bulb. Power on. Set natin yung tubig natin sa level 1 lang. Saka wash, rinse, spin, nakaset to. Start. Ayun. Nagwash po siya. Hintayin po natin kung ito ay magre-rinse. Okay? Kasi pagka po siya nag-rinse, ikot po yung basket niya para siyang nag-i-spin. Hintayin po natin. So ayan, tinanggal ko po yung ating camera sa stand. Papakita ko po sa inyo na nagwawash po siya. Ayan po. Kasalukuyan po siya nagwawash. Fast forward po natin. Ayan po mga parts. So kasalukuyan po siyang payarina. Kasalukuyan pong payarina yung pagwawash po niya. Ayan o. Ayan o. Tingnan po natin kung magdedire-diretso yung kanyang rinse dito. Pag lumipat do sa rinse, tingnan po natin kung hindi na mag-error. So ang ginawa po natin, inalis po natin yung isang wire dun sa ating sensor ng ating basket. Ayan. Ang mangyayari niya, magde-drain na po siya. Ayan o. So hintayin po natin. Yun. Ayan. Pagkatapos po niya mag-drain, kinakailangan na hindi po siya mag-error. So hintayin lang po natin mga parts. Ayan po.
Mga ilang seconds na lang po, mag-ano na po siya, magre-rinse na po siya, yun, oh. Lumipat na po siya sa rinse. Ayan. Malapit na po maubos yung tubig. Ayan po. Ayun, nag-error pa rin siya, mga parts. So bakit po siya nag-error? So tingnan po natin, ang gawin po natin, i-pour pa rin po siya, dinisconnect na po natin siya. So baklasin po uli natin. Ang gawin po natin, ikabit po uli natin yung isang wire. So okay, lagay ko po sa stand yung ating camera. I-pour pa rin. Pause. Power off. Yan, plug po natin. So ayun, ibalik po natin yung ating wire. Nakikita po ba sa camera? Ayan po. Balik po natin yung wire. Naka-unplug po yan, mga parts. So okay, nakabalik po yung wire. Ibit na po natin yung mga tornilyo. Kasi pagka po ito nag-error, ibig sabihin nun, hindi na po dito yung problem. Pagka po ito nag-error ulit. Sa ibang parts na po yung kanyang problema. Kaya kabit na po natin. Pero check pa rin po natin, pagkatapos po natin ikabit yung isang wire nating dinisconnect. Okay. Kargaan po rin natin ng tubig. Ayan po. Ayan po, nakakargahan na po natin ng tubig. Ang gawin po natin, i-plugin na po natin. So okay, naka-plugin na po siya. Power on. Water level natin, pinakamababa, 1. Okay, start. Ayun, nagwash po uli siya, mga parts. So hintayin po uli natin mga ilang minuto. I-fast forward po uli natin. Ayan po, kasalukuyan na po siyang nagwawas. Ano na po siya, payari na. Ayan, lapit po natin yung ating camera. Ayan po, payari na po yung kanyang wash. Ang susunod po niya, rinse. Dapat po hindi na po siya mag-e-error. So ang ginawa po natin nung una, dinisconnect po natin yung isang wire. Tapos nung pangalawang error, kinonect po uli natin yung wire na dinisconnect po natin. Ayan po, de-defrost na po siya ng tubig. Hintayin po natin. Ito, hindi na po natin to ipapass forward kasi nga po, para po makita niyo po yung katotohanan. Kaya maghintay lamang po tayo ng mga ilang seconds or siguro mga 1 minuto lang. Hindi naman to aabot ng maraming minuto. Ayan. Sinasabi ko po sa inyo, pagka po nag-error siya, hindi na po dito sa side na to ang may problema. Andito na po. Dito po tayo magpo-focus. Ganun lang po yung ating ginagawang pagta-troubleshoot sa isang automatic washing machine. So sana po hindi na po siya mag-error para doon nga lang yung kanyang problem. So pinaliwanag ko naman po sa inyo kanina na hindi po water inlet valve, hindi po water level sensor ang problema niya. So meron po tayong haka-haka or idea na baka doon nga sa ating sensor ng ating basket. Ayan, payari na po siya. Ayan, humihina na yung kanyang tubig. Okay, payari na. So kinakailangan po hindi po siya mag-error.
Kinakailangan po, iikot po yung kanyang basket. Hindi na po natin po pwedeng buksan tong ating door na to. Kasi may sensor po dito yan. Yung kanyang dito, yung door. May door sensor po yan. Kaya, ayun oh, umikot na. Hindi po siya nag-error. Nagdire-diretso na po. Titinig nyo po, nag-i-spin po siya. Ayan po, nag-i-spin na po. Ganun lamang po. Siguro yung ating sakit ng ating yung sensor dito, yung basket ng sensor, ang nangyari po siguro yung sakit nagkaroon ng omido. So kaya ganun. So pagka po ito bumalik pa sa error, ang gagawin po natin doon yung sensor niya ng ating basket, ayusin po natin or papalitan. Kasi andun na yung problema niya. Doon sa kanyang sensor 100%. Yun na pong sensor ng basket yung problema nito. Ayan oh. Nagdire-diretso na po yung kanyang pag-spin. Okay na po siya. So, ganoon lang po at maraming salamat po at sana po nakakuha po kayo ng idea sa pagre-repair nyo ng ganitong automatic washing machine sa inyong bahay. So, ayan, maraming salamat at God bless you all.